Magandang hapon po mga kabayan. Welcome to iSharon TV. At ngayon nga po narito tayo sa may City Hall Underpass. At kasalukuyan po nga nagkakabit sila ng mga handrails. Dito po yung hawakan ng mga tao para suporta sa kanilang pagbaba at pagpanik. So nung nakarampa na ikabitan nila yung sa kabila. At right now ay dito na po sila nag-install. Ngayon na po sila, gumagawa po sila dyan ngayon. So itong pagkakabit po ng handrails talaga pong hinuli. At marami pong nag-comment na bakit nga daw po walang handrails. Pero sa hindi po kaalaman ng karamihan na nakaplano po ang lahat ng pagkakabit niyan. Yan, tingnan natin sa ibaba. Simulan naman po natin ang Lagos Nilad Underpass na isa sa mga tinatawag natin siguro priority or flagship projects ng lungsod ng Maynila with regards sa beautification. Ang pagkakaalam natin na tama ba, isa to sa mga siguro na on hold muna ng pansamantala dahil sa COVID-19 pandemic? Itong City Hall Underpass, so medyo nag-slow down ng konti because of the ECQ, pero tuloy-tuloy ang gumagawa. Siguro bago matapos ang August is ma-inaugurate natin to. So mapapakita na natin sa tao kung anong nangyari sa underpass na dati puno halos wala ka ng madaanan, puno siya ng mga vendors. So syempre medyo pati ang amoy niya, ngayon, total redevelopment ang ginawa natin. So, makikita nyo yung mga entrance nila ng ngayon. So, meron akong konting dito. Pakita po natin yung mga pictures na meron si Engineer Andres. Ayan na pala. Nasa screen na natin. Ito yung entrance natin at exit. Tatlo yan. Yung isa sa side ng City Hall, yung sa Intramuros, yung isa malapit sa Lagos Nilad. So kung makikita nyo, may vertical wall garden. So lahat ng tiles yan pinalitan, pati yung mga ceiling, tapos well lighted na siya. So yung tiles niya is non-skid, so walang ma-aksidente dyan. So maganda ang pagkakaayos ng tiles, so safe yung mga pedestrians natin. So kung makikita nyo sa labas, meron tayong vertical wall garden. So naka-landscape din yung paikot niyan. So, may mga special features pa yan. So, makikita nyo yung mural dyan na... I believe meron po kayo sa inyong mga slides po, no? Baka natin pakita na baka wala sa ating screen yung mga pictures. Kasama dito yung mural painting, no? Tsaka may tinatawag tayong interactive wall. So, yes, ito ay ang... So, ito ang makikita natin na mural. Oo, parang parang inspired dun sa ating nakalagay dito sa... Yung art ni Botong Francisco. Yung art ni Botong Francisco. Sa may Bulwagang Katipunan. So, approved to ng NCCA, National Historical. So, in fact, artist nila ang gumawa nito, nag-donate sila na yung artist nila, sila ang gumawa nito. So, makikita nyo, inspired talaga to sa gawa ni Botong Francisco. And then, aside from that, meron pa tayong bas relief, donation din nila to. So, ito, meron nakalagay dito. Ito yung bas relief. Pinagawa din to ng NCCA. So, donation nila to. And then, ang maganda dito, meron tayong ito pa pala, meron tayong kasi ang naiwan lang dito na store, yung bookstore. So, ayun yung bagong Books from Underground. Yung Books from Underground. So, siya lang ang allow dito na magtinda ngayon. So, para zoom in nga natin, para makita ng mga tao yung Books from Underground ito na yung Books from Underground. Parang mukhang world class ang itsura sa ating plano. Para zoom in naman para makita ng ating mga viewers yung na ayan. Oo, ito yan. So ayan, may na tayo. Sariling bookshelf na ipo-provide para sa... maganda yan, yung kanyang pwesto dyan.
Oo nga, hindi na siya yung ano. Oh, yung kagaya dati. Dati na- halos di siya kita. Oo. Oo. Ngayon may sarili na siyang pwesto Oo, na ayan na handog siya. ng lungsod ng Maynila. Saka ano siya, kompleto siya, may mga permit siya. Oh, ito naman yung info desk perspective. Ito yung maganda dito, meron tong touchscreen siya, yung info desk. So dito ilalagay natin yung mga places to go in Manila, yung sa ating tourism. So mga place to go sa Manila, yung mga tourist sites. And then yung mga food trip kung saan ka pwedeng kumain, gaya ng food trip sa Binondo. So lahat yan natin sa nakikipag-coordinate tayo sa ating local tourism office. Itong screen na to, touch screen to. Yeah, touchscreen to. So may malaki tayong parang iPad sa Lagos Nilad Underpass. Yes, oo. So dito maano mo din kung mga saan yung bus route, yung jeepney route. So dito makikita mo lahat. Yan. So ito ang So, ang mga maging tourist special friendly. features ng Tourist friendly na rin sa wakas ng ating underpass. Oo. May access to information tayong may hahandog sa mga turista. tapos yung ito, kita mo yung mga walls. Ito, maganda yung mga design niya. May mga siyempre may mga commercial na to. So ito, complete rehabilitation ng ginawa natin dito sa City Hall Underpass. So nga po na dating ay nakakatakot daw dumaan kasi pag gabi madilim Oo, tapos dati may I think dito. nakita ko na kanina marami siyang ilaw sa sides, yung mga LED lights yun, no? Napakarami. Pati yung sa loob, well lighted siya, so safe ka nang dumaan doon. Tapos meron tayong CCTV. Alam ko, ang ilalagay ni Mayor dito, ni Mayor Isko Moreno, is parang private security. So mababantayan talaga, tapos yata sa command center natin ng CCTV nito, so makikita lahat ng nangyayari dito. Yung CCTV niya is meron siyang facial recognition. So kung may mangyari man, madali ma-identify kung sino yung mga gumawa ng hindi maganda sa underpass. And this will be 24/7 operational. Yes, oo. Araw-gabi safe silang maaring dumaan sa Yes, ating oo. underpass unlike sa mga nakaraang taon. Oo, kasi maraming estudyante dumadaan dyan, yung mga schools natin sa Intramuros. So dito sila dumadaan, yung iba papunta naman ng Shumart. So tapos yung mga empleyado natin, so safe na sila dyan. Ano yung inspiration sa design ng ating bagong rehabilitated underpass? Particularly, kasama na nila rito yung vertical garden. Oo, yung ito bago pa nga nag-o-taking ang ating mayor, si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. So nagdo-drawing na kami niyan ng yung mga pangarap niya sa Maynila, kasama itong mga vertical wall garden. So itong ating underpass, so yung entrance niyan, makikita mo meron siya mga vertical wall garden. Kaya ito yung kagaya ng gagawin natin sa Plaza Loto na napakalaki nung gagawin nating vertical wall garden, ongoing na siya ngayon. At mahalaga nga kay Mayor Isko na magpatayo tayo ng maraming green spaces Yes, sa oo. City of Manila. Para maano natin ang pollution sa Manila.